Si Suboshi, isa sa 7 tagapagtanggol ng Seryu. Ang kanyang damdamin upang maipaghiganti ang kamatayan ng kanyang kapatid ay nagbunga ng isang malagim at malupit na kaganapan para kay Tamahome at sa kanyang pamilya. Tatay, nandito na ako! Mga pangako sa harap ng puntod. Tatay. Joy. Lani. Irene. Ikaw ba yan, kuya? Sisi! Sisi! Ikaw pala? Kuya, sabi ko na nga ba, babalik ka. Si Mitsukake! Si Mitsukake! Noriko, dali! Kunin mo si Mitsukake! Alam mo, kuya, meron akong regalo para kay ate. Sisi, huwag ka na magsalita. Sige na. Kailangan mong mabuhay. Alam mo, kuya, naging mabuting bata ako. Tumulong ako sa bahay, kuya. Hindi ka na aalis. Hindi ba, kuya? Hindi na. Pangako, hindi na ako aalis. Hindi ko na kayo iiwan pa. Hindi na ako aalis sa tabi mo. Pangako, Sisi. Mabuhay ka lang. Mabuhay ka lang. Hindi ako nagsisinungaling. Babalik dito si Kuya Tamahome sa atin. Kasi yun ang sabi sa akin sa panaginip ko kagabi. Sabi niya, hindi na raw niya tayo iiwan pa. Salamat, Kuya. Sisi. Sisi. Sisi! Bakit? Bakit sila pa? Sinong may gawa nito? Prata! Kilala ko. Ang tugtog na yun. Amiboshi! Hindi pwede! Di ba namatay ka na sa ilog? Kung ganon, ikaw, wala kang puso. Bakit mo nagawa ito? Gusto mo ba talaga malaman kung bakit ko ginawa to? Mga hangal. Yan ang kabayaran sa ginawa niyo pagpaslang sa aking pinakamamahal na kapatid! Dito ka lang sa likod ko, Miyaka. Kakambal siya ni Amiboshi. Ako si Suboshi, isa rin tagapagtanggol ng Seryu. At ang nakilala niyo ay ang aking kapatid na si Amiboshi na pinaslang niyo! Sandali lang! Nagkakamali ka! Hindi namin siya pinatay! Maniwala ka! Aksidente ang nangyari! Hindi niyo ako madadala ng inyong mga kasinungalingan. Kumanta kayo! Yeah!
Matitikman nyo ngayon ang kapangyarihan ng aking Ryusei Sui. Ikaw pala. Sabihin mo, yan din ba ang ginamit mo? Nang iyong pinaslang ang aking pamilya! Ryusei Sui! Ha! Ang itay, pati na ang mga kapatid ko. Wala silang kasalanan. Hanggang dyan lang ba? Ang kaya mo? Ha? Ah! Humingi ka na ng tawad. Dahil katapusan mo na. Hindi ko akalain na binigyan din pala ni Tycoon si Tamahome ng kapangyarihan. At sa nakikita ko ngayon kay Tamahome, isa itong pambihirang kapangyarihan. Isa na lang. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Tsuboshi. Alam mo namang hindi ka pa masyadong sanay. Isa kang seryo. Isa rin akong tagapagtanggol ng serye. Ako si Soy. Ang nakita nyo ay isang pagbati lamang. Tamahome, malaki na nga ang iyong pinagbago. Dahil yan sa pagkamatay ng iyong pamilya. Tamahome! Magsanay kang mabuti para madali mong makontrol ang iyong kapangyarihan. Bumalik ka dito! Tamahome! Tama na! Huminahon ka, Tamahome! Bitiwan mo ako! Tamahome, makinig ka sa akin! Ah! Ah! Ikaw si Tamahome! Tagapagtanggol na Suzaku! Ah! Ah! Pinili sa karamihan upang ipagtanggol si Miyaka! Ang nahirang nating Suzaku! Kailangan ka rin niya! Tamahome! Pero, alam ko, sinisisi mo si Miyaka. Wala siyang kasalanan. Miyaka. Noriko, salamat. At nauunawaan ko na. Joy? Huh?
Salamat. Alam ko, ang ginawa mo, pinagtanggol mo rin sila. Salamat. Salamat, kapatid ko. Miyaka, kamusta ka na? Noriko? Nasaan si Tamahome? Nililibing na niya ngayon ang kanyang pamilya. Hindi ko akalain na mangyayari to sa atin bago tayo maglakbay. Nasa na kaya ang mga tao sa bayang ito? Imposible namang wala silang napansin. Hindi mo sila masisisi. Mga ordinaryong tao lang sila. Takot na takot. Wala silang magawa, kundi tumakbo at iligtas ang sarili nilang mga buhay. Anong gagawin ko? Anong pwede kong sabihin sa kanya? Paano ko maaalis ang sakit na nararamdaman niya? Tamahome? Wala na, Miyaka. Wala na ang aking pamilya. Wala na sila. Tamahome? Pakiusap, Miyaka. Iwan mo muna ako. Alam mo, Miyaka, iniisip ko lang kung isasama pa natin si Tamahome sa ating paglalayag. Baka hindi niya makayanan sa kalagayan niya ngayon. Oo nga. Iwan na lang natin siya dito bukas ng umaga. Sige. Tamahome, kamusta na kaya siya ngayon? Puntahan ko kaya siya. Ha? Hindi pa ba kayo babangon? Tanghali na. Mahuli na tayo niyan. Tamahome? Pero hindi ba kahapon lang eh? Wala nang pero-pero. Dapat umalis na tayo papuntang Hokan ngayon. Hindi tayo pwedeng mahuli. Tamahome, mabutit kasama ka namin. Miyaka, sandali. Eto, ginawa yata ito ni Sisi para sa'yo. Ito ang binibigay namin sa babae kapag malapit na siyang ikasal. Gawa lang ng 5 taong gulang na bata, kaya hindi masyadong maganda. Pero gusto kong mapasayo to. Sisi? Bakit? Bakit kailangan pa silang idamay? Anong kasalanan nila? Bakit nagawang patayin ni Suboshi ang mga inosenteng tao na parang mga langgam lang? Para maipaghiganti niya si Amiboshi? Pero anong kinalaman nun sa pamilya ni Tamahome? Si Julie, hindi, ayokong isipin na pinayagan niya mangyari to. Hindi ko sila mapapatawad. Lalaban ako sa kanila.
Kahit na maging kaaway ko pang mortal si Julie, hindi ko sila mapapayagang magtagumpay. Isinusumpa ko yan. Hindi ako makapaniwala. Nagawa nila yun. Aba, Tamahome! Mukhang pagod na pagod ka! Siguro may ginawa kang kababalagang kagabi, no? Wag! Malulunod ako! Kawawa naman siya. Hindi bale, kakausapin ko siya mamaya. Sa ngayon, kailangan niya ang kakulitan ni Tasky. Ikaw ang bahala, Chichiri. Hotohori, ingatan mong sarili mo ha, dahil hindi natin alam kung kailan sila lulusob. Huwag mo akong alalahanin, Miyaka. Ang inaalala ko, kung sapat na ang paghahandang ginawa niyo. Handang-handa na ako. Hinanda ko na ang sarili ko sa... Miyaka. Miyaka, dalhin mo ang espadang ito. Ha? Di ba yan yung espadang binigay sa'yo ni Taiko ng isang araw? Hindi man ako kasama sa lakad na ito. Ibinuhos ko naman ang aking lakas sa espadang ito. Gusto kong gamitin mo ito upang protektahan ang iyong sarili. Salamat. Maraming salamat, Hotohori. Pag-iingatan ko ito. Mag-iingat ka. Hanggang sa muli. Miyaka, buong buhay ko, inalay ko para sa kapakanan ng aking pamilya. Pero, wala akong nagawa para ipagtanggol sila. Kung kaya, isinusumpa ko sa puntod ng aking ama na ibubuhos ko ang aking buhay at ang aking kaluluwa upang ipagtanggol ka. Isinusumpa ko na babalik tayo sa Konan, dala ang Shinzaho, at hindi malalagasan ng kahit na isang tagapagtanggol. Isinusumpa ko rin na tatawagin ko ang Susaku upang mapangalagaan si Tamahome at ang lahat ng mamamayan sa bayang ito. Nakalayo na po sila, Kamahalan. Alam ko. Kamahalan, kung gusto nyo, ako na po ang magdadala ng inyong manika. Salamat. Huwag na. Nasa akin na ang manikang ito bago pa lang ako mag-aral. Itago mo muna ito, ha? Hindi ko alam na nadala pala niya manika niya. Ay, nako. Bakit naman niya binigay doon kay Hotohori? Ha? Buhok ni Miyaka. Alam ko na. Naipit dito ang buhok niya. Ah! Ano nangyari? Aray, napaso ako. Miyaka, wala ka naman na itutulong sa akin. Lubas ka na lang. Ay, sorry. Teka, ibalik mo muna yung kinuha mo sa akin. Nako. Si Miyaka, umalis papuntang Hokan? Opo. Alam mo na siguro ang ibig sabihin nito, Lady Julie. Walang inaalalang kaibigan mo Mala Suzaku, kundi ang kanyang sarili. At gagawin niya lahat hanggang sa maunahan kanya makuha ang Shinzao sa Hokan. Magsipaghanda kayo. Pupunta tayo ngayon sa Hokan. Masusunod po. Kami ang 7 tagapagtanggol na seryo. Gagawin namin ang lahat upang mapangalagaan ka. Tatapusin namin ang kanilang Suzaku at ang kanyang 7 tagapagtanggol at pagkatapos, makukuha mo ang Shinzao. Pangako yan, Lady Julie. Miyaka, kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Lalabanan kita hanggang sa manalo ako.
Dahil sa isang mahiwagang aklat, tuluyan nang nabago ang mga kapalaran ni Miyaka Yuki at Julie Hongo na nooy mga simpleng mag-aaral lamang sa high school. Ang mahiwagang aklat ay nakalagak noon sa isang madilim na silid sa loob ng pambansang aklatan at naghihintay sa pagdating ng dalagang magbibigay buhay sa alamat. Anong ibig sabihin nun? Malay ko ba ikaw ang nagbabasa dyan eh? Nabuksan ni Miyaka at Julie ang pintuan patungo sa ibang mundo. Dala ng pulang liwanag na siya ring gumabay sa kanila. At doon nagsimula ang alamat na nakasaad sa aklat ng langit at lupa. Mga sinaunang landas. Ayon sa mahiwagang aklat, ito ay alamat ng isang dalaga na nabigyan ng iba't ibang uri ng kapangyarihan at natupad ang lahat ng kanyang kahilingan na makuha niya ang 7 bituin ng Suzaku. Gagawin ko! Gagawin ko! Ako nang gawin yung Suzaku. Ito na ang pagkakataong pinakahihintay ko! Kung ganon, narinig niyong lahat. Ang dalagang ito ang magkakabit ng kapangyarihan ng Suzaku at magliligtas sa imperyo, ang dalaga sa banal na templo! Conan ang imperyong nakatala sa aklat ng langit at lupa. At hiniling ng emperador ng Conan na si Hotohori mula kay Miyaka na maging kinatawan ng Suzaku sa lupa. Tinanggap ito ni Miyaka. Hinirang si Miyaka upang maging kinatawan ng Suzaku. Subalit kailangan niya munang matagpuan ang 7 tagapagtanggol ng Suzaku upang matawag na niya ang tagapangalaga at matupad ang kanyang mga pangarap. Sa ilalim ng Suzaku nakapaloob ang mga pangalang Chichiri, Tamahome, Noriko, Hotohori, Chiriko, Taski at Mitsukake. Sila ang 7 tagapagtanggol ng Suzaku. Ang binatang unang nagligtas sa buhay ni Miyaka ay tinatawag nilang Tamahome. 4 kayong lalaki laban sa isang babae. Mali. Dahil hindi patas ang laban. Ang binata na may tatak ng halimaw sa kanyang noo ay isang tagapagtanggol ng Suzaku at unang nakilala ni Miyaka. Hindi nila alam na ang pagtatagpong yon ang simula ng kanilang mga pagdurusa. Miyaka! Miyaka! Nasaan ka? Miyaka! Si Hotohori, ang emperador na humiling kay Miyaka na maging kinatawan ng Suzaku. Miyaka! Si Emperador Hotohori ay isa rin sa mga itinakda upang maging tagapagtanggol ng Suzaku. Ang ikatlong tagapagtanggol ay may pambihirang lakas at nagngangalang Noriko, isang mayuming binibini. Ang pangalan ko ay Corin, pero mas kilala ako sa pangalang Noriko. Dahil sa pag-aakalang may pagtingin si Miyaka kay Hotohori, pinilit niyang maging pabigat sa buhay ni Miyaka. May lihim palang pagtingin si Noriko para kay Hotohori. Huwag mo kong insultuhin! Akala mo ba hindi kita kayang patulugin? Eto sa'yo! Okay! Hindi nagtagal at nakapalagayan din ang loob ni Miyaka si Noriko. Subalit ang kapalit naman nito ay nabunyagang lihim na tinatago ni Noriko. Ha? Walang dibdib? Lalaki ka pala? Mabuti na nga, talaman mo na rin eh. Oo, lalaki nga ako. Wala ka nang pakialam doon. Meron. Hindi ko naiintindihan. Lalaki ka pero gusto mo si Hotohori na lalaki din? Pati si Tamahome na agaw mo sa akin. Hindi mo ba alam na pagdating sa pag-ibig, pantay-pantay na tayong lahat?
Sa kanilang paghahanap sa iba pang tagapagtanggol, 2 ulit nalagay sa panganib ang buhay ni Miyaka. Subalit may isang taong nagligtas sa kanya. Bakit mo ako kinagat? Ikaw na nga tinutulungan. Ikaw pa ang nangangagat. Hindi mo ba alam na nanganganib ang buhay mo sa mga taga-Koto? Ha? Sige, magpapaalam na ako. Ha? Siya yun! Siya yung mamang tumulong sa akin na mukhang bubwit! Ikaw pala nagsabi kay Miyaka na nanganganib ang buhay niya sa kamay ng mga taga-Koto. Sino ka ba? Teka, tao ka bang talaga? Huwag mo ako insultuhin ha. Isa akong monghe na gumagala sa daigdig. Ang mongheng ito na gumagala sa daigdig ay isa sa 7 tagapagtanggol ng Suzaku at mas kilala siya sa pangalang Chichiri. Ang tatak ng tagapagtanggol ng Suzaku nasa kanyang tuhod. Samantala, si Miyaka at ang kanyang mga kasama ay nagtungo sa bundok Reikaku upang hanapin ang susunod na tagapagtanggol. Subalit pagdating doon ay dinukot siya ng isang binata na nagngangalang Genro. Matagal din tayo hindi nagkita, King. Tapos malalaman ko na sa aking pagkawala na gawa mo maging pinuno ng ating pangkat. Kukunin ko na siya. Hindi maaari! Labas na! Aking mga lobo! Paalam na sa inyo. Miyaka! Miyaka! Kotahari! Noriko! Ang binatang kilala nila sa pangalang Genro ay ang panlimang tagapagtanggol ng Suzaku, si Taski. Magiging abo na mga ito. Dumapa muna kayo! Sagradong alam! Ang totoo niyan, ayoko sanang sumama sa inyo. Pero naisip ko, hindi nyo kakayanin kaya tama lang pala na sumunod ako dahil kung hindi... Salamat, Genro. Kinausap ko na sila at si Koji na ang bagong pinuno. Gugustuhin din yun ng dati naming pinuno. Pero bakit? Ano ka ba? Hindi mo naman naiintindihan. Palayo ko lang ang pangalang Genro. Ako talaga si Taski. Pasensya ka na sa mga nangyari. Hindi na ako ang dating manggagamot. Alis na! Ang lalaking may kakayahang manggamot ay kilala bilang si Myojon. Nagkaroon siya ng kasintahan sa katauhan ni Shoka na nooy nakatira sa bayan ng Choco. Ha? Sino ba yan, ha? Oo nga! Siya si Myojon! Yung mukhang lasing, ang bata pa pala niya eh! Shoka! Ikaw ba ang nagkakalat na sakit sa bayang ito? Pakiusap, John. Wasakin mo na ang halimaw na ito. Nanganganib ang buhay ni Miyaka. Kumilos ka na bago maging huli ang lahat. Pero, Shoka! Hinayaan mo maghari sa'yo ang halimaw! Patawarin mo ako. Kami nang bahala sa halimaw na yan! John, ako na ang wasakin mo at mawawala na rin ang halimaw. Kung wala na ako, hindi na siya makakapaminsaala pa sa inyo at sa buong bayan. Madali ka! Tapusin mo na ako! Paalam. Dakilang manggagamot! Wasakin niyo na ang halimaw! Hindi na nailigtas ni Mitsukake ang kanyang pinakamamahal na si Shoka. Wala nang halimaw, ligtas na si Miyaka! Miyaka! Kumusta na siya? Mabuti na. Pasalamat tayo at hindi nagtagal ang halimaw. Mainit. Ang tanda ng Suzaku nasa kamay mo! Wala na nga siyang sakit. Ikaw si... Ako nga. Isang tagapagtanggol ng Suzaku, Mitsukake. Natagpuan ni Miyaka sa katauhan ni Myojon
ang ika-6 na tagapagtanggol ng Suzaku, si Mitsukake. Samantala, isang batang lalaki ang nagkaroon ng hinala sa panganib na haharapin ni Miyaka. Ang mga bituin, nagbabadya ng mga masamang mangyayari para sa mga tagapagtanggol ng Suzaku. Ang batang lalaki ay dali-daling nagpunta sa Hokan upang pigilan ang seremonya sa pagtawag ng Suzaku. Ayon sa mga bituin sa langit, may mahalaga akong bagay na dapat ko nang gawin. Nasa panganib ngayon ng Suzaku at ang kanyang mga tagapagtanggol. Wag, Miyaka! Tama na! Wala bang para may tugtog na yun? Nahulog si Miyaka at ang tagapagtanggol ng Suzaku sa patibong na inihain sa kanila ni Amiboshi. Sandali! May kakaiba akong musikang naririnig. Ano yung tugtog na yun? Sinisira niya ang aking kapangyarihan. Oo, ako ang sumira sa kanyang tugtog sa pamamagitan ng pag-ihip sa dahong ito. Maliban pa doon, meron ng mali sa ginagawa niyang pagtugtog sa kanyang plauta. Ano nga palang pangalan mo? Ano? Ha? Ikaw si... Oo, ako si Odokun. Pero mas kilala niyo sa pangalang Chiriko. Sa wakas, nabuo na rin ang 7 tagapagtanggol ng Suzaku at sila'y haharap sa mga bagong pagsubok kasama ni Miyaka ang dalagang nahirang upang maging Suzaku. Kung may 7 tagapagtanggol ang Suzaku at pinamamahalaan niya ang Timog, mayroon din 7 tagapagtanggol ang Seryu at pinamamahalaan niya ang Silangan. Sa Silangan nakahimlay ang imperyo ng Koto. Ito si Nakago, ang general ng Koto at siyang nangangasiwa sa mga tagapagtanggol ng Seryu. Isa sa 7 tagapagtanggol. Nasaan si Miyaka? Tamahome, ang alimango. Yeah! Ah! Daplis lang ang tumama sa akin. Pero para ako'y lampas ang troso. Nakago. Kamuti ka na doon, Miyaka! Hindi ako makapaniwala may taga-Suzaku na makakalusot sa aming harang. Miyaka! Miyaka! Anong ginawa mo kay Miyaka? Umalis na kayo ngayon! Ako na bahala dito! Alis na! At doon nagsimula ang digmaan sa pagitan ng mga tagapagtanggol ng Suzaku at mga tagapagtanggol ng Seryu. Sina Miyaka at Tamahome. Ang pag-ibig nila sa isa't isa ay dumaan sa harap ng maraming pagsubok. Bilang nahirang na Suzaku at isa sa 7 tagapagtanggol, pinagbuklod na ang kanilang mga kapalaran sa simula pa lamang ng kanilang paghaharap. Walang makapaghihiwalay sa kanila. Tama ka. Hindi ko na dapat sinabing bagay na yon. Pero, yun ang unang pagkakataon na nagpahayag sa akin ng pag-ibig ang isang babae. Para sa 2 pusong nag-iibigan, wala nang makakapigil pa sa kanilang pagtibok. Galit ako noon dahil tinutokso ako ng mga kalaro ko. Pero nang makita kita, alam ko na kung bakit ako nabuhay. Para mahalin at alagaan ka, Miyaka. Miyaka. Yun ang unang pagkakataon na inihayag nila ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Subalit sa isang banda,
Nagpahayag din ng kanyang pag-ibig si Hotohori para kay Miyaka. Matagal ko nang pinangarap ang babaeng maaari kong pakasalan balang araw. Ang mahihirang na Suzaku, ang dalagang manggagaling sa ibang mundo at maaaring pumawi sa aking kalungkutan. Hotohori, huminahon ka! Mahal na mahal ko si Miyaka. Walang sino man na makakaagaw sa kanya mula sa akin. Ang tapang mo rin na magpakita ng kapangasan sa harap ko. Huwag kang mag-alala, isa kang tagapagtanggol. Hindi kita papatayin. Subalit itong tandaan mo, kung nakataya na ang aking karangalan bilang isang lalaki ay magagawa ko. Para sa'yo, Miyaka. Isang lalaki na nagmamahal sa'yo. Batid ni Miyaka ang nararamdaman para sa kanya ni Hotohori at ang pag-ibig na inaalay nito, subalit hindi niya nagawang suklian ang pag-ibig na ito. Si Julie naman ang nagsilbing tagapangalaga ni Miyaka sa kanilang daigdig. Hindi ba'y pinangako natin sa isa't isa na kahit na anong mangyari, walang iwanan! Julie! Lingid sa kanilang kaalaman, si Julie ay hinigop ng aklat bilang kapalit ni Miyaka sa mundo ng langit at lupa. Subalit sa pagkakataong ito, ang mga paghihirap at kaapihang dinanas ni Julie ay hindi nakarating kay Miyaka. Tingnan mo yung babaeng yan. Kakaiba itsura niya pero pwede pa rin. Kung gusto mo paglaro natin. Babae, halika nga rito. Tumigil ka! Miyaka! 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 Saklolo! Julie, nasan ka na? Nakabalik na ako. Ipinasya ni Miyakang bumalik sa mundo ni Tamahome upang iligtas si Julie. Julie, hindi ko alam kung paano sasabihin. Gusto kong humingi ng tawad sa mga ginawa nila sa'yo. Hindi na mababago ang mga nangyari sa paghingi mo ng tawad. Ang malinaw lang sa akin, hindi mo ako tinulungan. Habang naghihirap ako sa mundong ito, wala ka ng ibang inisip kundi si Tamahome at ang sarili mo lang. Bumalik ako para makita kang muli, Tamahome. Miyaka, pinakamamahal kita, Tamahome. Miyaka, Tingnan ko lang kung nagmamalasakit siya sa'yo gaya ng pagmamalasakit mo para sa kanya. Naaalala mo ba ang kalagayan mo noon na matagpuan kita 3 buwan ang nakakaraan? Subukan mong puntahan ang templo ng tagapangalagang si Seryo. Baka sakali magbagong isip mo. Mahal na Seryo. Julie, tama ka. Mahal ko si Tamahome. Pero kalahati lang siya ng dahilan kung bakit ako bumalik sa mundong ito. Julie, maniwala ka sana na kahit walang Tamahome dito, babalik pa rin ako para sa'yo. Babalik ako dito, Julie, dahil matalik kitang kaibigan. tama ng drama! Huli na ang lahat para dyan! Gagawin ko ang lahat, Tamahome! Mahal na mahal kita! Minahal na kita nung una pa lang tayong nagkita! tama na, Julie. Pero bakit? Hindi ba't sabay ka lang naman naming nakilala ni Miyaka? Hindi kita maaaring mahalin dahil isa lang ang babaeng pinakamamahal ko. Isa lang ang babaeng nais kong makasama habang buhay. Yan ay walang iba kung di si Miyaka. Miyaka, kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Lalabanan kita hanggang sa huling sandali. Patawad, Julie. Mapipilitan akong labanan ka dahil sa mga nangyari. Hindi ko mapapahintulutan na magtagumpay kayo habang ako nandito. Kumakatawan sa Suzaku at tagapangalaga ng Konan.
Pagkatapos ng mga mapapait na karanasan, muling maghaharap sina Miyaka at Julie, hindi bilang magkaibigan kundi mortal na magkalaban. Tatahakin nila ang sinaunang landas ng kaligayahan at kalungkutan. Pagbubuklod at paghihiwalay, pag-ibig at pagkamuhi, kaibigan at kaaway. Sa likod ng mga sangasangang damdamin, magsisimulang muli ang alamat at haharapin ni Miyaka at Julie ang mga bagong pakikipagsapalaran.